Good morning po sa ating lahat. Good morning! Good morning. No? So, nalulungkot ba kayo sa panahon? Hindi. Masaya nga tayo dahil umulan na. No? So, salamat sa Panginoon. Ang lahat naman ng mga bagay na dumadating sa mga nangyayari sa ating buhay ay mayroong reason. Ito, ang reason nito para madiligan na yung lupa dahil sobra ng init. Ano? So, ang mga Kristiyano ay asin ng sanlibutan. Ha? Hindi yun ibig sabihin noon na pag umulan, hindi tayo sisimba. Ibig sabihin, lalo tayo magsikap na makita ng sanlibutan na in spite of na umuulan, hindi natindigatig ang ating pananampalataya. Sa mga ito, welcome po sa lahat at nawa ay maging kagalakan ng bawat isa na tayo ay sama-samang nagpupuri at sinasamba natin ang Panginoon sa Espiritu at sa katotohanan. Ngayong umaga para po sa ating scripture reading, tayo po natin tumayo. Buksan niyo ba ang inyong mga Biblia sa Awit 51 o Psalms 51 verses 1, 2, 7, 10, 11, and 12. Sabi po dito, "Have mercy on me, O God, according to your unfailing love, according to your great compassion, blot out my transgression, wash away all my iniquity, and cleanse me from my sin." 7. "Cleanse me with hyssop, and I will be clean. Wash me, and I will be whiter than snow." 10. "Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me from your presence, or take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and grant me a willing spirit to sustain me." Pinagpala ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang banal na kasulatan. Tayo po ay manalangin. Pinupuri ka namin at sinasamba ka namin, pinapasalamatan ka namin, niluluwalhati ka namin, O Diyos, sa umagang ito. Thank you, Lord Jesus, sa magandang panahon na bagamat umuulan, hindi ito naging hadlang, Panginoon, upang kami ay sama-samang magpuri, sama-samang magpasalamat, sama-sama kaming aawit sa iyo, Panginoon. Thank you, Lord, na ang bawat isa ay ibinangon mong taglay, ang panibagong buhay at kalakasan. At sa umagang ito, Panginoon, nawa sa pamamagitan ng awitin, mga pag-aawitan namin ay malugod ka po. At nawa, O Diyos, dalangin namin patuloy ang iyong anak na itatayo sa umagang ito. Nawa, O Panginoon, linisin mo po ang kanyang labi at bigyan mo siya, Panginoon, ng wisdom, Panginoon, upang maibahagi niya ang mga salita mo ng may power, Panginoon, sa aming buhay. Lord Jesus, dinadalangin ko rin po ang mga kabataan, ang mga wala pa dito, Panginoon, ang mga nagdidili-dali pa, na tinatamad pa, Panginoon, na dumalo dito, nawa, O Panginoon, patuloy mo po silang paalalahanan sa kahalagahan ng pagdalo, Panginoon, sa isang pagsamba sa iyo na sama-sama. Lord Jesus, samahan mo po kami hanggang sa aming pagbubulay-bulay ng iyong salita. Samahan mo po ang bawat isa, buksan mo po ang aming mga puso, buksan mo po ang aming mga isipan upang malaya kaming makaunawa, Panginoon, sa mga nais mong maipahayag, Panginoon, ang mga salita mo sa umagang ito. Gamitin mo po ang iyong anak mightily upang ang bawat isa na makarinig ng iyong mga salita ay magkaroon ng kaliwanagan, Panginoon, at magkaroon ng kalakasan na ikaw lamang ang tanging Diyos na dapat naming sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Ito po ang aming sama-samang pananalangin sa umagang ito. In Jesus' name we pray. Amen. Kaakibat ng ating pagsamba sa Panginoon ay ang pag-aawitan. Handa na ba kayong umawit, mga kapatid? Amen! Amen. No? So hindi hadlang na tayo ay nagiginaw. Maiinitan mo yung ating espiritu
at kaluluwa dahil sa ating pag-aawitan.
Worthy is the Lamb. Malakpakan natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa atin. At hindi naging, maupo na po tayo, hindi po naging hadlang ang ulan. Ang mga bata, sumuong sa ulan, di nagpayong. No, basa kayo. So praise the Lord dahil kahit papaano meron tayong mumuntik mga bata na kasama natin ngayon. No? Sabi nga, 2 o 3 na nagkakatipon sa pangalan ni Jesus, nasa atin siya ang kalagitnaan. Eh, higit pa tayo sa 2, higit pa tayo sa 3, no? Kaya purihin ang Panginoon. Bahagi ng ating sa pagsamba sa Panginoon, natapos na yung ating pag-aawitan. Ngayon naman po ay ihanda natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos na dadalhin sa atin ngayong umaga ng ating Pastor Edgar San Miguel at siya po ay magpapatuloy na. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po. Thank God. Ha? Rain or shine, nandito po tayo. Thank God. Ang nagpadala sa inyo, hindi ako, hindi si Ate Lene, kung sino pa man, si Lord po ang nagpadala dito. Dahil napakahalaga po ng salita ng Diyos. Sa linggong ito po, kung inyong napapansin, no? For the first time, nagsalita ako rito na hindi puti ang damit ko. Kasi bakit laging puti? Sa day by day po, yun ang patakaran. Yun ang house rules. Dapat nakaputi pag nagsalita.
Eh di ba, nagpaalam na kami sa day by day, tinanggap naman nila, kaya mapapansin nyo dyan sa bulletin board ay hindi na day by day ang nakalagay, kundi si Jesus ang daan. No? Christian Ministry Inc. sa ilalim ng New Life Outreach. Tayo po ay outreach nila. Kaya hindi ko pa alam kung ano ang structure nila. Hanggat hindi pa ako binibigyan, baka kung puro puti din sila, puro barong, susundin ko rin. No? So, habang wala pa, sinasamantala ko. Tsaka maulan, kita nyo naman. Halos rubber shoes lang ako. Nakaitim, susundo ako doon. Ay payo, okay lang. Alam nyo kung hindi maulan, ang ganda sana ng suot ko. Puting sapatos, puting pantalon, at blue or black. Black and white. No, maulan, nakakahiya, nakaputi. Okay, so, ang ating pong paksa, sa umagang ito, ang ating pong pag-aaralan, ay pinamagatan ko po ang kasalanan. Sa English, sin. No? Yan po. Napakahalaga po na malaman natin, no, ang kasalanan. At ang ating teksto po ay mababasa po natin sa Romans chapter 3 verse 10. Ano po ang sinasabi doon? Hindi ko na po muna kayo patatayuin. Ang sabi po doon, as it is written, o ang sabi doon, no one righteous, not even one. Wala daw matuwid kahit isa. So, napakaliwanag na sinasabi ng Bible, walang matuwid kahit isa. No? Magtatanong po ako, pwede po ba pakitaas ang kamay? Yung hindi nagkakasala, yung walang kasalanan. Hindi ako magtataas ng kamay ko. dahil hanggang ngayon, nagkakasala pa rin. Imposible. No? Ang sabi ko nga sa Bible study, pag hindi ka na nagkakasala, Diyos ka na. Hindi tayo Diyos. No? Okay. Saka, kung may nagtaas sa inyo ng kamay, ako po, hindi na nagkakasala. Minsan, nagsalita ako. May nagtaas ng kamay. Hindi po ako nagkakasala. Binasa ko sa kanya 1 John 1:8. Ang sabi po sa 1 John 1:8, no? Kapag sinasabi mo, wala kang kasalanan, dinadaya mo ang iyong sarili at wala sa iyo ang katotohanan. So, pag sinabi natin wala tayong kasalanan, dinadaya mo ang iyong sarili. 1 John 1:10. Ano po ang sabi sa 1 John 1:10? Kapag hindi ka nagkakasala, ginagawa mong sinungaling ang Diyos at wala sa iyo ang kanyang salita. So, napakaliwanag. Napakaliwanag. Kanina yung ating teksto, walang matuwid, wala, ni isa. Memoryado ko sa English. Kasi alam niyo, pinag-aaralan ko na rin ang English na-challenge ko ako kay Pastor Dado, kay Kuya Dado. Sabi niya, hindi ako marunong. Aral siya ng aral. So, binasa ko kanina, minemorya ko, as it is written, there is no righteous, not even one. Nakuha ko kanina, hindi ko nakuha. So, napakahalaga rin po talaga. Alam niyo kung bakit na-challenge lalo ako ngayon mag-English? Okay, galing kami sa New Life twice. Walang nagtataka. Puro English. Gusto ko pa namang mag-aral doon. Gusto ko rin magpatuloy. Paano ba to? Mahina ako sa spelling. Totoo, inaamin ko po yan. Hindi nakakahiyang aminin ang katotohanan. Mahina ako sa spelling, mahina ako sa English. Sa Tagalog, laban ako sa arithmetic. Magaling ako sa arithmetic. Okay, so, lahat tayo ay nagkakasala. Ang problema, no? Pag may nakita tayong nakagawa ng kasalanan, pinag-uusap-usapan ka agad.
Para baga, ikaw ay hindi nagkakasala. No? Di ba, ang sabi nga, kung nakita mo, mababasa po natin sa Santiago, kung makita mo, wala yan dyan, kung makita mo ang iyong kapatid na nagkakasala, panalangin, ipanalangin natin. Dahil walang perfecto. No? Walang perfecto. Lahat tayo. Only God, only Jesus is perfect. Darating tayo dyan minsan na ngayon ang sinasabi ko, walang perfecto. Pero hindi po tayo makakapasok sa kaarihan ng Diyos kung hindi tayo perfecto. Hindi, ibang topic yan. Hindi ko yan tatalakayin ngayon. Okay, so sa Bible, makikita po natin ang mga karakter na nagkakasala. Sino-sino po? Diba? Yung babae, mababasa po natin, hindi ko rin naisulat na dyan sa Matthew. John chapter 8, verse 7. Tingnan nyo na lang dyan sa Bible. Ang sabi ni Jesus, dahil nakita niya si Magdalena na binabato nitong mga tao, papatayin sa bato. Tinanong siya. Tinanong sila ni Jesus, bakit? Ba't niyo binabato? Nahuli po namin nangangalo niya. Nahuli daw nilang nangangalo niya. Nagsulat siya sa buhangin ang kanyang daliri at kanyang sinabi. Ang sabi doon, sino man sa inyo ang hindi nagkakasala, ang siyang unang bumato. Tapos, yumuko siya. Ba't pagtingin niya walang bumato. Walang bumato. Doon kay Magdalena. Diba? Pero kung wala si Jesus, dahil ugali na nila noon, pinapatay talaga. Pinapatay. So, walang bumato. Ibig sabihin, lahat tayo nagkakasala. Marami lang secret na kasalanan. Hindi hayag. Pag nahuli nila, hayag na. Pero pag hindi, marami po. Halos lahat ng tao. Yan ang kahinaan natin. Okay. Ang kasalanan ni Moses, pumatay siya. Pero siya ang napili, the great leader sa tao. Dahil the greatest si Jesus. Sa tao, si Moses ang the great, pinakamagaling na leader. Si King David, alam niyo ba ang kasalanan ni King David? Murder. Sinadya niya ipapatay si Bathsheba. Sinadya niyang ipapatay para maangkin niya si Bathsheba. Tama, Bathsheba. Okay. Nangyari yung murder, intentional. So, ang sabi, maraming pinapatay. Kaya nagselos nga si pinapatay. At selos si King Saul. Dahil sumisigaw ang tao, sabi, si King Saul ay libo-libo kung pumatay. Pero si King Saul, laksa. 10,000 kung pumatay. Nagselos si King Saul, pero hindi yan ang topic natin. Gusto ko lang ipakita na maraming may karakter na makasalanan. Si Rahab po, katulad ni Magdalena. Si Rahab ay, ano ang tawag dyan? Prostitute. Dito sa atin, pokpok sa Tagalog. No? Okay. Pero, naging righteous si Rahab. Naging righteous dahil lahi pa rin niya ng Israel. Okay. Sino pa? Sandali, nawala yung aking kodigo. Pero alam ko naman, memoryado ko. Pero mas maganda na nakikita. Okay. So, si Rahab, si Moses, si King David, nabanggit ko na. Okay, tama na yun.
Pero marami sanang nakalista. So, ang itinuturo po sa atin dito, huwag tayo magtuturo. Ipanalangin natin ang kapatid natin na nagkakasala. Kaya nga, di ba, lagi ko rin sinasabi sa inyo, kayo naman, ang gagawin nyo, lagi nyo ipag-pray ang inyong pastor. Dahil ako, ipinag-pray ko kayo, vice versa. Kasi, tao lang tayo. Tao lang. Kaya, prayer is power. Diyan tayo magkaisa. Okay, so ano ngayon ang gagawin natin? Dahil kung makasalanan tayo, saan ang tungo natin? Pag makasalanan? Naku, napakainit. Sakit. Napakainit. Sabi, 7 doble ng init ng bulkan. No? So ano ang gagawin? Basahin po natin sa yung paborito nating lahat, ang puso ng salita ng Diyos sa Bible. John 3:16. Ang sabi po sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Manampalataya lamang daw po tayo sa ating Panginoong Jesus. Tingnan nyo, yung Jesus, nagpost si Ate Arlene kahapon. No? Ate Arlene, yung pinos mo, siya ang totoong Diyos, siya ang healer, siya ang King, siya ang Lord, siya lahat. Nakita ko, sabi ko, wala dito yung siya ang daan. Kaya pinost ko rin, siya rin ang daan. Kasi tingnan nyo ngayon yan, nakasulat, si Jesus ang daan. No? Napakahalaga. Walang makakapunta sa Ama kung hindi dadaan sa Kanya. No? So, pero yun, nasama yun doon sa binasa ko sa baba. Lahat nandoon na. Good. Naalaala mo rin. Okay, kasama na rin yan doon. Siya ang daan talaga. Si Jesus. Kaya nagtataka lang ako, ang iba. No? Church-centered. Church-centered. Dapat, di ba lagi kong sinasabi sa inyo, Hebreo 12:2, ituon natin ang ating paningin kay Hesus Kristo na siyang pinanggalingan ng ating pananampalataya at nagpapasakdan nito. Okay, dapat, anong ibig sabihin nun? Christ-centered. O sino nakakatanda sa 10 verses na itinuturo ko yan? Pang-ilan niya? Sirit. Pang-siyam. Nasa bulletin board niya. Sa 10. Gusto kong memoryahin natin. Gusto kong pag na-memorya, application. Nandun din yan, mababasa natin sa number 10. Joshua 1:8. Ang sabi doon, subukan yung basahin ang aklat na yaon, dili-dilihin mo ito, araw at gabi. At higit sa lahat, ipamuhay mo. Application. Pag nababasa natin ang Bible, ipamuhay daw natin. Application. May promise. Pag ito ay naipamuhay mo, ikaw ay giginhawa. Prosperity. Giginhawa. Ipamuhay natin. Di ba? Pag sinabi ng Bible, huwag kang papatay, huwag kang papatay. Pag sinabing huwag kang magnanakaw, huwag kang magnanakaw. Yan ay ang tinatawag na application. Okay, ipamuhay mo ito at ikaw ay mananagana at magtatagumpay. Victory. Yun po sa number 10. O ang una kong binasa, number 1 sa 10. John 3:16. No? Sa yung 8, binasa ko na. Ang 9, ang sabi doon, subukan ko sa English kung kaya ko pa. Ang sabi, 9, Hebreo, fixing your eyes on Jesus, the author and perfecter of faith. Yan ang sabi. No? Tama ba, Pastor Dan? Sa Tagalog, kuhang-kuha ko lahat yun. Okay, so, yung 10 yun, nandoon lahat yan.
Okay, para wag maligaw na saan tayo, ang sabi, manampalataya tayo sa Kanya. Pag nanampalataya tayo sa Kanya, sigurado sa langit ang tungo natin. No? Pero walang exempted. Hindi tayo exempted sa kasalanan, natutukso. Kaya lang ang kagandahan, mayroon po tayong mediator. Mababasa po yan sa 1 Timothy, verse 1. Verse 2, 5 and 6. No? Verse 2, 5. Kung hindi ito, 5 and 6. Sabi, mayroong iisang Diyos at iisang mediator, tagapamagitan. Walang iba, si Jesus. Kaya mapalad tayo na hindi tayo church-centered, hindi tayo pastor-centered, Christ-centered. Si Kristo lamang, Christ-centered. Mapalad tayo na mayroon tayong Kristo. Siya nga ang daan papunta sa Ama, sa langit. Okay, napakapalad natin. Manampalataya lamang daw po tayo. No? Titingin ako sa kodigo. Oh, Lola. Lola yan. Ang pangalan. Kaya dito po sa 2 Corinthians 5:21. Diba? 2 Corinthians, nandyan din po yan. 5:21. Si Jesucristo ay walang kasalanan. Subalit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang tayo ay mapapaging banal. Tama po ba? Okay. Yan. Ay, wala. Sorry. Sa akin mayroon. Hindi na naman nailista ng anak ko. Okay. Okay. So, dahil si Kristo walang kasalanan. Dahil sa atin, ang topic natin, kasalanan. Dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang tayo ay mapapaging banal. So, hindi ako banal, pero pinapapaging banal ako. Siya ang may gawa ng kabanalan ko. Hindi lang ako, lahat ng nananampalataya kay Kristo. Lahat. Tayo ay sinless na po. Dati sinful. Makasalanan. Dahil nanampalataya tayo sa Kanya, sinunod natin yung John 3:16, nanampalataya tayo sa Kanya, tayo ay Kanyang nilinis. Malinis na po tayo. Ang kasunod po, mababasa rin natin sa 1 Peter chapter 3 verse 18. Ang sabi po rito, for Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous. Siya ay hindi makasalanan para sa mga makasalanan. To bring you to God, He was put to death in the body but made alive in the spirit. Okay. So ito napakaliwanag din na inako niya ang mga kasalanan natin through faith, no? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Yung kasalanan, kanino ba nagpasimula? Diba? Ang plano ng Diyos, ganito, ang plano ng Diyos, lahat banal. Nilalang si Adan at Eva ayon sa kanyang wangis, sa kanilang wangis. Dahil yun ang pakisabi sa kanila. Yung tatlo daw yun. Father, God, and Holy Spirit. Yun ang pakisabi. Lalangin, sabi niya, ngayon naman ay lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. Yung kabanalan, yung po ang plano. Pero, alam ng Diyos na ang tao ay marupok. Alam ng Diyos na mahina ang tao. Kaya mayroon siyang ginawang plan B. Ano ba yung plan B?
siya ay nagkatawang tao. Ang Ama. Di ba? Sabi sa John 1:1, sapagkat sa pasimula ay salita, wala din po yan dyan. Sorry. Sa pasimula ay ang salita at ang salita ay Diyos. Sabi naman sa John 1:12, no? 14, ang salita ay naging tao. Yung si Kristo yun. No? Kaya mababasa din nga sa John chapter 10, verse 30, sabi ni Jesus, ako at ang Ama ay iisa. They are one. So yun ang plano ng Diyos. Kasi pag hindi siya nagkatawang tao, si Kristo, pag hindi siya nagkatawang tao, kawawa tayo. Paano tayo maliligtas? Kawawa tayo. Alam niyo ko ba kung sino ang saved noon? Nang wala pa si Kristo? Abraham. Lahi lang ni Abraham. Sila lang ang maliligtas. They are chosen. Hindi tayo kasali. Ang tao kasi, ang sabi sa Bible, kapag ikaw ay hindi Hudyo, ikaw ay hintil. Gentiles. Hintil. Pag sinabing hintil, makasalanan. O kaya nga, di ba, ang sabi sa Roma, chapter 6, verse 23, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through faith in Christ Jesus. Yan ang sinasabi. So, ang kabayaran daw ng kasalanan ay kamatayan. Di ba? Kaya nga, basahin po natin sa Genesis 6:3. Ang sabi po doon, Noe, halika. Ikaw na lamang ang nag-iisang matuwid. Lahat makasalanan. Pati yung asawa ni Noe, pati yung mga anak ni Noe. Walang sinasabing matuwid sila. Walang sinasabing. Ikaw na lang talaga. Kaya gugunawin ko ang mundo dahil sa kasalanan. Ginunaw lahat. Patay. 8 lang silang natira. Yung 3 niyang anak at 3 niyang manugang at asawa. Di ba? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So ano ang solusyon? Ito na ang John 3:16. Manampalataya ka sa Kanya, maliligtas ka, pati ang buong mong sambahayan. Diba? Kaya dito ko nga sinasabi sa inyo, kung hindi nagkatawang tao si Kristo, kawawa tayo. Sila lang ang maliligtas. Ang Israelita lang. Hudyo. Kaya lang, plan B, ang sinasabi ko, plan B, siya ay magkakatawang tao para mamatay sa krus. O ano ang sinasabi sa Roma chapter 6? Roma chapter 6, 1 to 10. Patay na tayo sa kasalanan. Wala na. Inako na ni Kristo ang lahat ng ating kasalanan. Nilinis na doon sa mga sumasampalataya. Pag hindi ka sumampalataya kay Kristo, hindi ka kasama. Hindi ka kasama. Still, Gentiles ka. Makasalanan ka pa rin. Dahil hindi ka na nampalataya sa Kanya. O kaya nga, lagi kong sinasabi, inuulit ko lamang to. Pag nanampalataya ka kay Kristo, lahi ka na ni Abraham. Anak ka na ni Abraham. Mababasa rin po yan sa Galatia chapter 3, verse 29. Patutunayan ko lang sa inyo na tayo ay lahi na rin ni Abraham. Kasi pag hindi tayo lahi ni Abraham, hindi tayo anak ni Abraham, hindi tayo maliligtas. Kasama si Jesus sa lahi ni Abraham. Diba? Matthew 1:1. Sabi sa Matthew 1:1, ang lahi si Jesus, the genealogy of Jesus, the Messiah. Ang lahi ni Jesus ay galing kay Abraham. Sabi nga doon, sa Matthew 1:1, si Jesus ay anak ni David, anak ni Abraham. Kasi itong si David, lahi din yan ni Abraham.
From Abraham to Jesus, 42 generation. Lahat po yan, sir. Sa 41, wag muna natin isali si Jesus. Sa 41, sino ang nasa 41? Si Maria o kaya si Joseph. Silang dalawa. Same yan sila. Si Maria, kaya siya ang nilimliman ng Espiritu Santo para ipanganak si Kristo dahil nakita na si Maria ay righteous. Okay, so sinabi kanina sa ating teksto, Romans chapter 3 verse 10, as it is written, there is no righteous, not even one. Walang matuwid. Pag yun ang ating pinaniwalaan, na walang matuwid, lahat tayo impyerno. O sasabihin ko ngayon sa inyo, apat pa lang ang tao. Apat pa lang ang tao. Si Adan, si Eva, si Cain, si Abel. Pero nakita ng Diyos si Abel na siya ay nanampalataya sa Diyos. Nanampalataya siya. Kaya siya ay naging righteous. Mababasa po yan sa Hebreo chapter 11 verse 4. Nandyan po ba kaya? Hebreo chapter 11 verse 4. Si Abel ay righteous dahil nanampalataya sa Ama. Wala din. Ang daming wala. Okay. So, sa 5, ang sumunod na righteous, matuwid. Sino nakakatanda sa inyo? Matagal ko nang tinuro yan. Si Red. Si Enoch. Si Enoch po ang ikapitong lahi. Ang lahi ni Adan ikapito. Si Enoch. At itong si Enoch, ang sabi sa Hebreo chapter 11 verse 5, 6 pa yata yun, nandiyan. Hindi siya namatay si Enoch. Dinala na siya sa langit. Hindi siya namatay physical. Hanggang ngayon, buhay siya, no? Okay. Sino ang sumunod kay Enoch na naging righteous? No? At sabi kanina sa ating teksto, walang righteous. Noah. Si Noah ang sumunod. Ika-10 henerasyon. From Adam to Noah. Noah. Siya righteous. Kaya nga ang sabi niya, ikaw na lang ang natitirang nag-iisang righteous. Patay lahat dahil sa kasalanan. O sino po ang ika-4? Nandyan din yan sa Hebreo. Sino ang ika-4 na naging righteous? Si Red. Ika-20 henerasyon. Si Abraham. From Noe to Abraham, 10 generation. From Adam to Noe, 10 generation. Kaya ika-20 henerasyon. Nang ito, si Abraham nanampalataya. Pang-4, siya lamang po ang may pangako. Yung 3 walang pangako. Si Abel, si Enoch, si Noe, walang pangako. Kaya nga, si Enoch, anak niya si Matusalem or Metusela, anak niya, walang sinasabing righteous. Si Noe, ang anak niya yung 3. Ang sinundan si Japhet. Walang sinasabi sa Bible na they are righteous. Kaya pang-4, si Abraham, righteous, may pangako. O, ano yung pangako? Sino nakakatanda? Ang pangako ng Diyos, pararamihin ko ang lahi mo, Abraham, kasi dami ng bituin, kasi dami ng buwangin. Inuulit ko lamang po yan. At pagpapalain kita hanggang kaapu-apuhan. O kaya napakahalaga po nito. Pagpapalain daw siya hanggang kaapu-apuhan. At sinabi niya pa sa Romans chapter 11 verse 26. Ang sabi niya doon, all Israelite are saved as it is written. Sapagkat nasusulat. Nasa banal na kasulatan. Maliligtas ang lahi ni Abraham. Lahat. Kaya nga, extended dahil oras na. Gusto ko pa sana
Okay lang ba sa inyo na may overtime tayo? Total, hindi naman mainit. No? Kaya lang naman pinuputol ko ng dapat matapos tayo ng 10:45 dahil napakainit. Ngayon naman, okay ang panahon. Okay ba? Okay. Kasi napakaliwanag po na si Abraham lang ang may pangako. Kung si Abraham ay may pangako, kasama tayo sa pangako. Dahil kay Jesus. Kasi ika-42 generation si Jesus, ano ang pangako? Diba ang sabi doon, if you belong to Christ, you are Abraham's seed. Kung tayo daw ay na kay Kristo, at kung kayo'y kay Kristo, kabilang ka na sa lahi ni Abraham. And heirs according to His promise. Tayo raw ay tagapagmana. Lahat ng pangako kay Abraham, matatanggap din natin. Alam niyo ba yung salvation? Ang pangako kay Abraham, buong pamilya, maliligtas. Si Sarah, hindi righteous, pero dahil sa kanya, naging righteous. Dahil kay Abraham. Ang mga anak niya, si Isaac, anak ng pangako. Kaya napakahalaga po. Ito ay bakit ko ito inuulit-ulit sa inyo. Lagi kong binabanggit sa inyo. Biblical po ito. Nasusulat, hindi po ako nagkikwento lang. Mayroon po akong katibayan. Diba ang sabi niya sa Acts chapter 6 verse 30, 31, gustong maligtas nung sundalo? Ano po ba ang gagawin ko para maligtas? Ano ang sabi? Manampalataya ka kay Jesus. Liligtas ka pati ang iyong buong sambahayan. Kasama yung buong sambahayan. Family. Kaya nga, dati, individual ang salvation noong panahon, pero dahil kay Abraham, naging package deal. Pamilya na kung magligtas. Pamilya na po magligtas. Mababasa rin natin yung kay Cornelio, no? Sa Acts chapter 11 verse 14. Nakita ni Peter, sabi niya, ngayong kulubusang napagtanto na ang Diyos ay walang itinatangin. Kasi itong si Cornelio, hindi yan Hudyo. Nakita niya na ang banal na Espiritu ay pumasok din sa kanila. Kaya sabi ni Peter, buong sambahayan din ni Cornelio naligtas. Si Zaccheo, ganun din si Zaccheo. Sa Lucas, mababasa rin po natin. Nakita ni Jesus, kasi ang sabi ni Zaccheo, nananampalataya po ako sa inyo at ang kalahati ng kayamanan ko ay ibibigay ko sa mga poor, sa mga nalukukon, mga nadaya. Yung nadaya ko times 4, babayaran ko. Nakita ni Jesus yan. Kaya ngayon, sabi niya, dumating na rin ang kaligtasan sa bahay na ito. So, ipinakikita na. Sino po ang may turo niyan? Hindi ako ha. Hindi po ako. Si Pablo. Si Apostol Paul. Si Apostol po ang may turo niya. Kaya napakahalaga. So, nung isang araw may nagtanong sa akin, Pastor, paano yan? May mga anak po akong hindi mananampalataya. Save ba sila? Save ba sila? Nandiyan kaya? Pakitingnan natin yung abtak. 1 Corinthians chapter 7 verse 13-14, abtak, Tagalog. Wala din po. English mayroon? Wala din? Okay. Okay. So, dito sa wala ng panahon. Sinabi ko na to sa inyo noon. Ang sabi ni Pablo, no, sa kung may Bible kayo dyan, 1 Corinthians chapter 7 verse 13-14, ang sabi po doon, at nasabi ko na rin ito, ngayon mensahe ko na, gusto ko lang masiguro, at gusto ko lang na hindi ako nagtuturo, si Pablo po. Ang sabi po doon, kung ikaw, halimbawa, ako, ito nga ang example ko na noon, mananampalataya ako, ang asawa ko, hindi. Ang sabi po doon, huwag ka na mag-alala. Kasi, pati asawa mo, banal na rin, dahil ako ay mananampalataya. Dahil sa akin, siya ay naging banal. Katulad na rin kay Abraham, si Sarah naging banal. Okay, so ganito yun.
Dahil kung hindi ko gagawing banal itong asawa ko, kung hindi gagawin ng Diyos na maging banal, ang mga anak namin hindi rin banal. Marumi pa rin sila, impure. Dahil yung partner ko ay marumi. Kaya lang, ang sabi niya, ako ay banal, naging banal siya dahil sa akin. Hindi na. So, yan ay debatable yan. Pwedeng sabihin, Pastor, hindi na pala mananampalataya. Ay, hindi ako may sabi. Privilege kasi yan eh. Yung privilege, yung pangako ng Diyos kay Abraham, nangyari na. Lahat ng anak niya, si Isaac, ang apo niya, si Jacob, si Judah, at si Judah, si Perez, lahat ng lahi niya, yun ang nagpapatunay na maliligtas kung ikaw ay kay Kristo. Kaya nga di ba tayo ay na kay Kristo, magiging lahi tayo ni Abraham. Kaya, ang pangako kay Abraham, anak natin, ang anak ko hanggang kaapu-apuhan, maliligtas. Diba? Kaya napakahalaga po niya. No? Puputulin ko na po dahil wala na ako sa oras. No? Tayo po ay manalangin. Yumuko po tayo. Lord, maraming salamat po sa umagang ito na ako ay ginamit mo upang maituro ko po sa kanila yung katuruan ni Apostol Pablo na alam ko naman po na yun ay tama dahil hindi po ninyo pahihintulutan na malagay sa Bible sa salita ng Diyos kung yan po ay mali. At si Pablo nga po, ang tinitingnan lamang niya yung pangako mo kay Abraham na nangyayari nga talaga. It's proven na ang kaligtasan sa pananampalataya lamang po. Kami po na mga dating Gentiles na kami ay dating makasalanan, nanampalataya kami sa iyo, Lord. Nanalig kami sa iyo. Kaya nakatitiyak kami na mayroong kaming kaligtasan. Dahil yan nga ang pangako mo kay Abraham. Ito po aking dalangin ay binibigay ko po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen at amen. Salamat po, Pastor. At ang ating topic ngayon ay sin, no? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pasalamat tayo dahil sa habag ng Panginoon, ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Napakahirap ng kabayaran ng kasalanan. Kamatayan. Hindi lang yung ordinaryong kamatayan ang pinapatungkol dito, kundi kamatayan sa impyerno. No? So, dapat ma-emphasize to lagi, hindi sa para takutin kayo, kundi para aralan kung ano ang dapat nating gawing paghahanda. No? Kailangan tayo bilang mga mananampalataya kay Kristo ay, anong tawag yan? Laging nakakasiguro, no? Na anuman ang mangyari, meron tayong Diyos na masasandalan. Okay. Para po sa ating mga pagbabalita, para sa mga birthday celebrants ngayong May, no May 4, ang nag-celebrate ay si Jorian Bergamo. Kabataan ba to? Jorian Bergamo. Meron kayong kasamang kabataan? Sa 29 si Cora Soriano at sa May 31 si Mylene Tuiro. Paabot po natin sa kanila ang ating pagbati ng happy birthday. Para sa iba pang mga concerns ng Iglesia, noong last Tuesday, naging matagumpay po ang unang round ng round table sa pamumuno ni Pastor Dan. Bagamat nakakalungkot dahil ang The Sisters ay hindi nakapasok, pero meron daw kayong remedial class under Pastor Dan. No? So, naging matagumpay. Noon ko lang din na-realize, ay, ang tagal ko na pala hindi nagtatrabaho, ganito na pala ang attitude ko, parang mali. Doon ko na-realize yung attitude na napakahalaga pala, na ma-realize mo yung, ano ka ba? Anong klase kang tao? Anong klase kang individual? Sa iyong sambayan, sa iyong kapwa, sa iyong church na ginagalawan. So napakahalaga na alam mo yung
attitude. No? A-T-T-I-T-U-D-E. Attitude. No? So, sa second round, anong topic natin, Pastor Dan? Personal growth. No? Hindi yung pagtaba natin, kundi yung spiritual growth. Personal growth, spiritual growth, sama-sama na yon. No? Yung ating paglago bilang isang individual, bilang isang mananampalataya. So, dalawa natin yun, mga kapatid. No? Natutuwa nga ako kay Ate Lisa dahil medyo nanginginig-ninig pa ang boses niya para siyang si Sharon Cuneta. No? So, napakasarap na magkaroon ng ganitong mga pag-aaral. No? So, gusto niyong lumago, attend tayo. Para naman sa mga kabataan, salamat, meron tayo ditong ilan kayo kabataan? 1, 2, 3. No? Meron kayong dalang mga cellphone ninyo. Babaguhin na natin yung inyong sa messenger, hindi na day by day, kundi yan o, SJAD Christian Ministries Inc. Yan ang ating pinaka-chat room. Diyan na kayo kukuha ng mga information sa na yan, sa acronym na yan. At mamaya konti, pupulungin kayo, kahit tatlo kayo, pupulungin kayo ni Pastor Dan para sa mga iba pa ninyong mga concerns sa mga gawain na dadating. No? Ang plano ni Pastor Dan ay magkaroon kayo ng youth camp. No? Hindi lang ito pangako. Ito ay in action. No? Kaya purihin ang Panginoon dahil nagpapadala talaga ang Panginoon. Purihin ang Panginoon sa umagang ito. Nawa ay naging pagpapala sa bawat isa sa atin ang salita ng Diyos. Ang kahalagahan kung paano tayo mamuhay, ano ang ating attitude towards sin. No, hindi lamang yung attitude natin towards somebody, ano ang attitude natin towards sin. Easy-easy lang ba? O dapat maging maayos ang ating pakikitungo sa kasalanan. So sa iba pang mga pagbabalita, meron pa ba, Pastor? Ay, para pala sa core group, meron kayong meeting every first Monday of the month sa coffee. June 3. June 3 sa coffee project dyan sa Lutinia. No? Ang iba pang mga concern, meron ka pa bang ibang balita? Yun nga po, mayroon ng meeting ang BOT sa unang Lunes ng June. Once a month po yan, every Monday. Ang binyo, maaaring palipat-lipat ang binyo. Okay, so tayo po ngayon ay inaanyayahan ko po kayong lahat. Maganda po yung Beyond Success. Napakaganda po. Yung round table na tinatawag nila. Group of 6 or 7. Nung linggo, 7 yata tayo, no? Ay, nung linggo, Thursday, 7 tayo. Eksakto po yun. Sayang, may dalaw pang hindi nakapasok. Si Ate Arlene. Dahil hindi pa. Ayun, ayusin po natin yan para makapasok. Napakahalaga po. Alam niyo kung bakit ko sinabing napakahalaga? Di ba sabi ko sa inyo, gusto ko pang humaba ang buhay ko. Kasi, pag wala po yan, puro Bible study ang gagawin ko. Iyan na po ang pinaka-Bible study natin. At kayo na rin, halimbawa yung 7, nag-graduate kayo. Kami, may certificate na po kami. Kami na rin ang hahanap ng round table. Kami na rin. So, may 7 na kaagad na gagawa niyan. So, aalisin ko na yung pwedeng mag-Bible. Nandun na yun sa Bible study. So, yung ako, hindi na ako mahihirapan. Magpunta-punta pa kung saan. Dahil yan na po talaga. Yan ang sekreto. Alam po ninyo, galing ako sa Yemelip. Ang tawag po sa Yemelip, hindi round table. Ang tawag po nila, Munting Oikos. Munting Oikos. Small group ang ibig sabihin. Ang CCF, mayroon din po sila, GLC.
ang tinatawag nila, small group. Ang bilis lumago. Ang bilis lumago. Kaya ito rin, New Life, nakita ko rin, mabilis ang paglago dahil sa mga seminar na ginagawa nila. Dahil napakaganda nga talaga ng round table. So, makakapagpahinga ang pastor. Di ba sinabi nga yan kay Jeff? Sinabi kay Moses, sabi ni Jethro, bakit ikaw lang mag-isa? Ikaw lang nag-iisa. Kabila, nandiyan ka pa ang haba ng pila. Dapat magtalaga ka ng ganito, ganyan, para sa ganyan. So, kinakailangan talaga ang division of labor. Lahat tayo, we are body of Christ. Lahat tayo katawan ni Kristo. Kaya, i-challenge ko po kayo. Edad po ba umpisa? 12? O 15? Sa round table. Hindi ko narinig. Pwedeng kasali lahat sa round table? As long as naiintindihan nila, nakakabasa na sila. Kita nyo, basta nakakabasa na, nakakaintindi na, pwede nang sumali. Being success. So, napakaganda po nito. At ngayon nga po, di ba, na-announce ko ng linggo, mayroon na po tayo, ibabalik ko na ang love offering kasi legal na tayo. Diba? Kaya ko lang naman inalis yun. Una, hindi na natin kaya magpasahod. Pangalawa, bawal sa day by day sambahay ang koleksyon. Ang sabi doon, no collection of tithes and offering. Kaya sinuway ko yun kasi nagpapatuloy pa rin. Okay. So, kaya ngayon, magpapasimula ang love offering. Sino ba ang gustong umawit? Nakahanda? Ate Lisa? Wala? Kakanta ka ba? Para sa love offering, tinatawagin ko rin po si Jan Gagalak. Siya po ang iikot. Saan ka nabubuhay, mahal na kaibigan? Sa Diyos ba upan sarili lamang? Saan ka patutungo, langit ba o impyerno? Isipin mo ito, kaibigan ko. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ikaw ay naging tao, mahal na kaibigan, upang maglingkod sa Diyos lamang. Hanapin mo ang
ang daan tungo sa kaligtasan. Makakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Magpasya ka ngayon habang may panahon. Alinlangan pawiin mo ngayon. Huwag kang magpaliban, huwag kang mag-alinlangan. Pinto ng iyong puso ay pagbuksan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ngayon ang araw ng pagliligtas, sabi ng kinanta ni Ate Lisa, no? Baka wala ng bukas. Baka wala na daw ang bukas. Kaya ngayon, kapag meron kayong narinig na munting tinig, ito na yung araw na tinatawag na tayo ng Panginoon. No? So, sino dito ang nakakasaulo na ng John 3:16? Taas kamay. No? Dapat sauluhin natin yan. Yan ang heart ng ating Bible. No? So, ang araw ng pagliligtas, sabi ng kanta ay ngayon. At ngayong umaga, pag-pray natin ang ating mga offering. Tinatawagan ko si Ate Arlene. Diyos Ama, maraming salamat po sa araw na to at nakarating ang aming mga kapatid. Panginoon, salamat at kami ay nakapagdaan ng oras sa iyo. Kaya Lord, maraming salamat po sa mga pagpapalang binigay po nila at para maibalik po namin sa inyo ang handog na ito ay pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin sa pamamagitan po ng aming mga hanap buhay. Kahit po walang hanap buhay, mabigyan po ng pagpapala at panalangin po namin lagi at hiling namin ang kasaganaan ng bawat isa sa mga anak nyo para kami ay lalo makapaghandog sa inyo at pagbabalik handog, O Lord, at pinupuri ka namin sa pagkakataon ito, Lord, at hindi nyo kami pinabayaan. Kaya Lord, hindi pinagpapasalamat namin lahat at ang handog na ito ay magamit sa tamang paraan para sa inyong sambahan. Kaya Lord, hindi pinupuri kita, sinasamba kita sa pangalan ni Jesus. Amen. Pastor Dan, meron ka bang concern pa? Pagbabalita? I-explain ko lang yun sa
Okay po, magandang umaga sa inyo lahat. So bago tayo matapos, alam ko overtime na, pero mahirap naman lumabas. Yung Beyond Success po kasi, yung mga nakasama last time, nakakatuwa, sabi nga ni Pastor sa ni Lilia. Ano talaga siya, malaking tulong. Dalawa yung Beyond Success natin na pinagsabay, no? Sabay na pinatakbo yung face-to-face, which is nung Thursday, tapos online sabay, Zoom. Napakahirap pong gawin nun. Kasi nga, pero natuto si Ate Lisa magsalita and all that. Pero ang gagawin po kasi natin, paghihiwalay natin yung Zoom saka yung face-to-face para mas maliit. Mas maliit kasi mas maganda. Kaya 6 to 7 lang talaga ang maximum yung Beyond Success. So itong week, yung face-to-face natin, we move natin ng Friday. Okay? Friday. Yung Zoom is Thursday. Ngayon, yung mga mag-makeup class, itong week po na to, sabihan ko kayo kasi ang balik ko pa ay punta kasi yung Bicol tonight. So, balik ko Wednesday na. So, mga Wednesday tayo or Thursday bago mag round table 2. So, magdadalawa tayong session. So, gagawin ko dun sa mga hindi maka-access ng Zoom, ngayon po natin gagawin yung practice. Para hindi on that day, hindi ako makapasok kasi hindi nag-work yung link. Nag-gets yun? Kailangan kasi in advance nyo gagawin yun. So, kailangan po natin, sabi ko nga kanina, banggit ko, kapag may mga changes, bumagsak yung TV, kailangan meron tayo, matuto tayo mag-adjust, maging agile tayo, maging, kasi part ng natin yan part ng growth. Di ba? Gusto po natin lumaki. Tama po ba? Amen, di ba? Yun naman ang heart ng Panginoon. Kasi nga, tandaan niyo po ito lagi. Kapag healthy ang isang puno or isang halaman, ang growth ay natural. Hindi mo na kailangan pigain yan para mamunga. Tama? Namumunga na lang yan ng kusa kasi nga healthy yung ugat. Di ba? Yung mga bata dyan, natuto na ba kayo magtanim ng mga halaman? Di ba? Pag dinidiligan mo yan, di ba? Nilalagyan mo ng pataba, yung mga bulok na dahon-dahon, mga ganyan, tumataba yung lupa, namumunga ng maayos o lumalaki ng maayos ang halaman. So, ganun din tayo sa ating pagiging Kristiyano. Pag healthy tayo, healthy meaning kumakain ka ng ayos, di ba? Hindi ka puro TV, and Netflix, and internet, and Facebook, di ba? Kundi binubuksan mo ang salita ng Diyos, kahit sa cellphone yan, kinakain mo ng maayos, nagiging healthy ka. Pag healthy ka, natural na lumalago. Tama? So yung Beyond Success, tool natin yan. So yung tool natin, gagawin natin, every week yan, pagkatapos ng 7 sessions, meron kang certificate galing kay John Maxwell. Popost ko mamaya, papakita ko sa inyo sa group kung ano yung certificate na yun. Pirmado ni John Maxwell yun. Tapos, pwede mo siya magamit as sa career mo. Di ba, yung mga naghahanap ng work, naglalagay ng certificate sa resume. Ano yung mga training na natapos mo? Ay, lagay mo doon. Beyond Success by John Maxwell. O, laking bagay yun, di ba? Makakatulong siya. So, ang purpose ng Beyond Success is talagang abutin yung mga hindi pumupunta sa church. Yun po yung main purpose. Tool lang siya na gagamitin natin dito para alam natin kung paano gawin at gamitin para pag naging facilitator tayo, lalabas tayo. Okay? Gets po ba natin? So I believe itong mga activities sa New Life, kaya nabigit ni Pastor Edgar kanina, kasi nga kinoconsider ng outreach itong si Jesus Andaan, lahat ng suporta. Kaya sabi ni Pastor, magko-commit ako for the next 2 to 3 months, nandito ako every Sunday. Basta lang, para tumulong lang. Hindi para mag-preach, para tumulong lang. Kasi isa sa bagay na gusto ko mangyari is umangat lahat. Matuto, halimbawa, sa computer, sino mag-cooperate sa mga ganyan. Alam ko may mga gifts kayo dito. Amen ba? Hindi naman kayo tinawag ni Lord para lang umupo. Di ba? Hindi kayo taga-Zimbabwe. Ano yung taga-Zimbabwe? Ha? Taga-Zimbabwe, Zimbabwe lang. Hindi, kailangan pag sumimba ka,
kukunin mo ang salita ng Diyos, mag-worship ka sa Panginoon, corporate gathering, anointing, tapos paglabas mo, dala-dala mo yung kapangyarihan ng Panginoon. Amen? So, I believe you have gifts. So, mga kabataan, okay, may mga bata dito. Nakakatuwa kasi ito yung parang simulang-simula ng isang iglesia. Yung misis ko, lumaki sa church. Ako rin, lumaki sa church. Pero sinuko ko buhay ko, 17 na ako. Pero nakakatuwa ng mga maliliit na mga bata. Magpatuloy kayo sa Panginoon, nasisabi ko sa inyo, hindi kayo pababayaan ng Diyos. Hindi. Lalo yung mga kabataan na nasa eskwela na, mag-usap tayo maya. Kaya natin kung anong mga activities na naka-line up. Kung ikaw naman ay young adults, sino ito nasa 20 plus na? 20s. Meron ba? Tili. Yung mga young adults yung nagtatrabaho na, merong young adults conference sa church this coming June 6 and 7. So, sa Alabang yun. Matututo ka tungkol, wala kasi TV, hindi ko presente. Pero matututo ka ng tungkol sa, ipopost ko rin lahat ng activities na nasa New Life. Kung young couple naman, young couple ay merong coffee nights every month din sa New Life. Ano lang yung pastor, 45 below eh. Pero doon tayo sa married, di ba? Kakaroon ako ng married for life. So anyway, nakakatuwa ang ginagawa ni Lord and I believe na malaki ang gagawin ni Lord dito sa Tabon 2, sa Kawit. And gagamitin kayo. Amen? Gagamitin kayo ng Panginoon. Sabihin mo nga sa sarili mo, gagamitin ako ng Panginoon. Ulitin nyo, isa pa. Gagamitin ako ng Panginoon. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, gagamitin ka ng Panginoon. Okay? Ay, huwag tayong maging si Jonah. Kailan si Jonah? Si Jonah, tumakbo sa kabilang side. Sabi ni Lord, dito ka pumunta. Ginawa ni Jonah, tumakas. O, nangyari sa kanya. Kaya nagka-windang-windang buhay niya kasi tumakas siya eh. Kung dumiretso na siya doon, hindi na siya magkakaproblema. Hindi na siya kakainin ng isda. Di ba? Gumewang-gewang pa siya. Doon naman din siya pupunta. Di ba? Kaya mas maigi, sumunod na tayo ngayon. Ngayon pa lang, pag sinasabi ng Lord, gawin mo to, gawin mo to. Amen? Yun lang po. Yun lang po. Thank you po, Pastor Dan. Kaya ihanda nyo na mga kapatid ang inyong mga sarili dahil malaki ang gagawin nating growth. No? Mag-grow na talaga tayo, hindi tayo mag-i-stagnate sa church lang. Hindi tayo iikot sa mga Bible studies lang, kundi meron na talaga tayong gagawin para sa Panginoon. No? Tulad nga sinabi ni Pastor Dan, hindi lang kayo church goer, makikinig at uuwi Zimbabwe. No? So, meron na tayong gagawin para sa Panginoon. At yun ang talagang plano ng Diyos para sa atin. No? So, ibabalik natin ang lahat ng ginawa ng Diyos na kabutihan at pagmamahal niya sa pamamagitan din ng paglilingkod sa Kanya. At sa bahaging ito ng ating gawain, tinatawagan ko po si Pastor para sa panalangin at benediction. Tayo po yung manalangin, inaanyaya po tumayo ang kapulungan. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po at muli ay tinipon mo kami sa dakong ito upang kami po ay magpuri, magpasalamat at sambahin ka po namin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat nga po Lord na bagamat medyo may kasugitan ang araw na ito at dahil may bagyo, maraming salamat po. Hindi nahadlangan ang bawat isa sa amin. Marami pa rin po pumunta sa dakong ito. Dahil alam ko nga Lord na kayo ang nagpadala. Kaya ang ganda ng message na ang ating Pastor Dan na hindi lang kami basta uupo, kami po talaga ay gagamitin mo. Kaya yung nga pa na Lord, use me Lord. Okay, so sa umagang ito ay hinihingi ko po sa inyo ang bendisyon, ang masaganang awa ng Diyos Ama at ang walang sawang pag-ibig ng Diyos Anak at ang kaaliwan ng Diwang Banal ang sumaamin nawa mula ngayon at magpakailan-kailan paman. Amen at amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Manatili muna ang mga kabataan dahil kakausapin kayo ni Pastor Dan
At yung mga uuwi, mag-ingat po kayo. Thank you and see you all next Sunday.